Ang taong may mababa ang loob ay itinataas ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 6, verses 1 to 6, and I read it for you. Beware of practicing your piety before others in order to be seen by them, for then you have no reward from your Father in heaven. So whenever you give alms, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be praised by others. Truly I tell you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be done in secret, and your Father who sees in secret will reward you. And whenever you pray, do not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners so that they may be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward. But whenever you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Humility is the foundation of all the other virtues. Ito po ang sinabi ni San Agustin na nagpapaalala sa atin na walang tunay na kabanalan kung walang kababaang loob. Sa Ebanghelyo, sinasabi po sa atin ni Jesus na mag-ingat sa paggawa ng mabuti para lamang mapansin at mapuri ng ibang tao. Madalas bilang tao, gusto nating makita at mapahalagaan ang ating mga ginagawa. Nais nating marinig ang papuri at pagkilala mula sa iba. Ngunit itinuturo sa atin ni Jesus na ang tunay na kabutihan ay hindi naghahanap ng papalakpakan ka, kundi ang kalooban ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay hindi mayabang at makasarili. Siya ay tapat at totoo sa kanyang ginagawa. Hindi po dahil may makakakita o pupuri sa kanya, kundi dahil mahal niya ang Diyos at nais niyang gawin ang tama. Ang kabutihan na ginagawa para lamang sa papuri ng tao ay madaling mawalan ng halaga. Ngunit ang kabutihang nagmumula sa pusong mapagpakumbaba ay nakikita at pinagpapala ng Diyos. Tinuturuan tayo ni Jesus na maging tapat sa ating paglilingkod, sa ating pagdarasal at sa ating pagtulong sa kapwa. Hindi po kailangang ipagsigawan ang ating kabutihan upang mapatunayan na tayo ay mabuti. Ang isang pusong tunay na nagmamahal sa Diyos ay hindi naghahanap ng pagkilala, kundi ng pagkakataong makapaglingkod. Higit po sa lahat, ang tunay na Kristiyano ay may kababaang loob. Alam niya ang lahat ng kanyang kakayahan, kabutihan at biyaya ay kaloob ng Diyos. Kaya sa halip na itaas ang sarili, pinipili niyang itaas ang Diyos sa kanyang buhay. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, kundi tanda ng isang pusong marunong kumilala ng Diyos, ang pinagmumulan ng lahat. Sa mundong mahilig sa pagpapakita at paghahanap ng papuri, inaanyayahan tayo ni Jesus na mamuhay ng may katapatan at kababaang loob. Sapagkat sa bandang huli po, hindi ang palakpakan ng tao ang mahalaga, kundi ang pagsang-ayon ng Diyos sa ating buhay. Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa dami ng nakakakita sa ating kabutihan, kundi sa lalim ng ating katapatan at kababaang loob sa harap ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat at mapagpakumbaba. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay magbigay ng karangalan sa iyo at hindi sa aming sarili. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.